Mapagpala at mabungang araw. Ako si Cara Nicole M. Palabay at narito ako ngayon upang sagutin ang mga katanungang ibinigay ng aming mahal na guro para sa aming midterm exam. Magbigay ng isang sitwasyon sa buhay ng tao na nagagamit ang lahat ng tungkulin ng wika ng sabay-sabay. Magbigay din ng isang modelo ng komunikasyon na nauugnay na gamitin at ipaliwanag. Bilang isang mag-aaral, nagkaroon ako ng mga karanasan kung saan mahalaga ang paggamit ng iba't ibang tungkulin ng wika ng sabay-sabay sa loob at labas ng aming silid-aralan. Ito ay ang paglahok ko sa isang debate. Sa pagsali ko ng debate, kinakailangan kong maging mabuting tagapagsalita para sa aming koponan. Inilahad ko ang aming mga argumento ng malinaw at makumbinsi para maipanalo ang aming debate. Noong kami ay nasa stage na, kinakailangan kong maging handa sa pagpapahayag ng mga argumento at sa pagsagot sa mga tanong mula sa aming judges. At kalaban, ginamit ko at maayos ang aking boses at tono. Hindi lang ako ang nagsasalita sa debate, kundi may mga kasamahan din akong nakikinig sa mga argumento ng kalaban. Dapat kaming maging mabuting tagapakinig upang maipanalo ang debate sa pamamagitan ng matalinong pagtugon sa mga punto ng kalaban. Sa aking karanasan sa debate, natutunan kong mahalaga ang paggamit lahat ng tungkulin ng wika upang maging epektibo at matagumpay sa ganitong uri ng kompetisyon. Ang modelo ng komunikasyon na nauugnay na gamitin sa isang debate ay ang modelo ni David Berlo o ang SMCR, Source Message Channel Receiver. Binibigyang diin ng modelo ni David Berlo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng wastong kaalaman, kumbensyon, pag-unawa at pagtutugma ng mga mensahe na ating ipinapadala. Pumili ng isang modelo ng komunikasyon. Iguhit ito at ipaliwanag ang kaugnayan nito sa iyong personal na buhay. Ang aking napili na modelo ng komunikasyon ay ang modelo ng paghahatid ng mensahe o ang transmission model. Ito ay simple at linear na modelo ng komunikasyon na nagpapakita ng proseso kung paano ipinapasa ang mensahe mula sa tagapagsalita patungo sa tagapakinig. Sa aking personal na buhay, ang modelo ng paghahatid ng mensahe ay nagaganap sa araw-araw. Halimbawa, kapag nagsusulat ako ng isang mensahe, ako ay tagapagsalita. Ang mensahe ay ang nilalaman ng aking mensahe at ang pagsusulat ay ang proseso ng kodifikasyon. Ang text message ay maaaring maging kanal. Ang taong tatanggap at magbabasa ng aking mensahe ay ang resepsyonista at ang kanyang pag-unawa sa aking mensahe ay ang dekodifikasyon. Kapag nag-reply siya sa akin, ito ay ang tinatawag na feedback. Nagaganap ito sa iba't ibang aspeto ng buhay mula sa personal na komunikasyon hanggang sa trabaho at iba pang sitwasyon kung saan ang mensahe ay dapat maiparating natin ng maayos upang lubos na maunawaan. Ipaliwanag ang kahalagahan ng komunikasyon sa kabuuang buhay ng tao. Personal, pinansyal, emosyonal, intelektual, social at espiritual. Ang komunikasyon ay mahalaga sa bawat aspeto ng ating buhay dahil ito ang pangunahing paraan kung paano tayo nagkakaroon ng koneksyon sa iba't ibang tao at sa paligid natin. Ito ang nagpapahintulot sa atin na maiparating ang ating mga kaisipan, damdamin at pangangailangan. Sa aspektong personal, ang komunikasyon ay nagbibigay daan sa atin na maipahayag ang ating sarili, maging mas maunawaan ang ating mga sarili at magkaroon ng mas malalim na kahulugan sa ating buhay.
Sa pinansyal, ito ay mahalaga sa pag-aakma sa mundo ng trabaho at negosyo kung saan ang epektibong komunikasyon ay makakatulong sa pag-angat ng ating kalagayan sa buhay. Sa emosyonal, ang tamang komunikasyon ay nagpapabuti sa ating mga relasyon at nagpapahintulot sa atin na maipahayag ang ating mga damdamin at magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa ibang tao. Sa intelektual, ito ay paraan ng pag-aaral at pagpapalitan ng kaalaman na nagpapalago sa atin ng intelihensya. Sa aspektong sosyal, ang komunikasyon ay nagpapalawak ng ating kaalaman at nagpapabukas ng mga pinto sa iba't ibang kultura at pananaw. Sa espiritual, ito ay nagpapabukas ng daan sa pag-usbong ng espiritual na buhay at nagpapahayag ng ating mga pananampalataya. Sa kabuuan, ang komunikasyon ay nagpapabukas ng mga oportunidad, nagpapalago sa ating relasyon sa ibang tao, nagpapalawak ng kaalaman at nagpapahintulot sa atin na magpatuloy sa pag-unlad sa iba't ibang aspekto ng buhay. Ito ang pundasyon ng ating pagkakaugnayan sa mundo at sa isa't isa bilang mga individual. Yun lamang at maraming salamat.